10 malulutong na $100 na perang papel ang bumagsak isa-isa sa bandeha, bawat isa'y nag-iwan ng tuyong tunog na umaling-aungaw sa buong restoran. Agad na naramdaman ni Daniela ang lahat ng mga matang biglang tumingin sa kanya. Sa pangunahing mesa, nakaupo si Ricardo Morales, napapaligiran ng 3 Amerikanong ehekutibo na nakasuotan ng malilinis na suwit. Pinagmamasdan siya habang may pilipit ng ngiti. "Ibibigay ko sa iyo ang $1,000 kung pagsilbihan mo ako sa Ingles," malakas niyang sabi. Ang boses ay tumagos sa buong silid. Nagkatinginan ang mga ehekutibo, halatang hindi komportable, pero nagpatuloy si Ricardo na parang walang nangyari. O baka naman masyado ng mataas ang inaasahan na marunong mag-Ingles ang isang waitress na katulad mo. Ang kanyang halakhak ay parang patalim na humiwa sa katahimikan. Martes ng gabi noon sa Bellini d'Oro, isa sa pinakamararangya at eksklusibong restoran sa Sao Paulo. Ang isang bote ng alak dito ay mas mahal pa sa buwanang sahod ng isang manggagawa. Nagniningning ang makinis na Italianong marmol sa ilalim ng mga kristal na chandelier na marahil ay mas mahal pa sa kabuuang kita ni Daniela sa loob ng 10 taon. Ang mamahaling mesa na gawa sa kahoy na mahogani ay saksi sa mga negosyong milyon-milyong halaga, habang ang mga katulad ni Daniela ay halos hindi napapansin. 28 taong gulang siya. 6 na buwan na siyang nagtatrabaho roon, 6 na buwang suot ang parehong maayos na plantsadong itim na uniforme, 6 na buwang nagbubuhos ng champagne na libu-libong reais ang halaga para sa mga lalaking ni minsan ay hindi siya tinitingnan sa mata. 6 na buwang nakikinig sa usapan tungkol sa yate, bakasyon sa Dubai, bahay sa Miami at agresibong pamumuhunan sa stock market. 6 na buwang parang hindi siya umiiral. Pero si Ricardo Morales, kailanman ay hindi siya pinayagang mawala sa paningin. Nasa maagang 50 taong gulang siya, laging bihis na bihis. Ang kanyang kulay abong buhok ay laging nakasuklay pa atras, at ang designer na salamin niya ay sapat na para bayaran ang renta ni Daniela sa loob ng 3 buwan. Bilang may-ari ng isa sa pinakamalalaking kumpanya ng konstruksyon sa estado, nakaukit ang pangalan niya sa mga gusali sa buong syudad. 3 beses sa isang linggo siyang kumakain sa Bellini d'Oro. At sa bawat pagbisita niya, kailangan niyang may ihiya. Isang panlalait sa sommelier dahil sa bigkas, isang matalas na puna sa waiter dahil mabagal daw, isang imbentong reklamo para makaiwas sa pagbibigay ng tip. Nabubuhay si Ricardo sa kapangyarihan, at para sa kanya ang kapangyarihan ay nanggagaling sa pagpaparamdam sa iba na sila'y mababa. Si Daniela ang paborito niyang biktima, marahil dahil hindi siya kailanman tuluyang yumuyuko kapag kinakausap niya ito. Marahil dahil kahit naka-uniforme lang siya bilang taga-silbi, may isang bagay siyang hawak na hindi kayang durugin ni Ricardo: dignidad, elegansiya, isang tahimik na lakas na hindi mapalagay si Ricardo. Kinamumuhian ng mga lalaking tulad ni Ricardo Morales ang makakita ng dignidad sa mga taong sa tingin nila'y mababa. "Anong problema, iha?" Aniya ngayon, ang boses ay punong-puno ng peking simpatsya. "Hindi ka ba interesado sa $1,000? Kumaway siya ng isang berdeng perang papel na parabang nanunukso. "Halos 6,000 reais yan. Sigurado akong mas malaki pa yan sa kinikita mo buong buwan sa kakadala ng plato." Nagkakandasyutian sa pagkakaupo ang 3 Amerikanong ehekutibo, halatang nahihirapan sa sitwasyon. Isa sa kanila isang lalaki sa 60 taong gulang na may gintong salamin, tila handang magsalita, pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Ricardo. Baka nga hindi pa niya alam sabihin ang thank you sa Ingles, dugtong nito, habang tumitingin sa mga ehekutibo, umaasang makakuha ng kanilang pagtawa. "Pero bigyan natin siya ng pagkakataon. Ano sa tingin nyo?" Dagdag pa niya, nakangisi. Tumigil sa galaw ang buong restoran.
Sa mga katabing mesa, kunwari ay abala ang mga bisita sa pagkain pero malinaw na nakikinig ang lahat. Si Marco, ang manager ng restaurant, nakatayo sa tabi ng bar, maputla ang mukha, hindi alam kung makikialam. Ang ibang waitress ay natigilan din, nakabitin ng mga bandeha sa ere, nanlalaki ang mga mata. Parang huminto ang buong lugar sa paghinga. Nakatingin si Daniela sa perang $1,000 na nakapatong sa kanyang bandeha. Malutong, walang lukot at kapansin-pansin ang kulay berdeng Amerikano. $1,000. Hindi siya nagkamali si Ricardo, mas malaki ito kaysa sa buwan ng sahod niya. Kayang bayaran ang 2 buwang upa. Halos sapat para sa gamot ng ina niyang desperadong kailangan. Kayang bawasan ang bigat na nasa kanyang dibdib kahit panandalian lang. Pero hindi pera ang usapan dito at alam niya yon. Alam ng lahat sa silid. Tungkol ito sa kontrol. Tungkol sa palabas ni Ricardo Morales sa harap ng mga Amerikanong negosyante. Isang demonstrasyon kung gaano kadali niyang ipahiya ang isang tao. Para sa kanya, si Daniela ay isang mahirap, walang pinag-aralan na babaeng taga-Brazil. Baka nga hindi pa raw marunong magsalita ng sariling wika, lalo pa ang Ingles. Gusto niyang manatili si Daniela sa kung saan sa tingin niya ito nababagay. Sa ilalim niya, malayo sa ilalim. Huminga ng malalim si Daniela. Humigpit ang hawak niya sa bandeha, namutla ang kanyang mga kamao. Naalala niya ang ina niyang si Elena, nakahiga sa pansamantalang kama sa kanilang sala dahil hindi na niya makaya ang umakyat sa hagdan. Naalala niya ang ₱500 na kailangan para sa insulin na hindi pa rin niya nabibili. Ang kanyang mga kapatid na sina Mateo at Chiara, mga teenager pa lang na agad naging responsibilidad niya. Naalala niya ang upang hindi nababayaran, ang babala ng pagpapaalis, ang mga hindi bayad na bayarin sa kuryente at tubig. Ang mga gabing nilulunok niya ang kanyang pride, kinakagat ang dila hanggang dumugo, yumuyuko, at tinitiis ang mga komento, ang mga titig, ang mapanirang pagtrato. Dahil kailangan niya, dahil hindi ito trabaho lang, ito ay paraan para mabuhay. Umaasa sa kanya ang buong pamilya at naalala niya kung sino siya dati. Bago gumuho ang lahat, bago tuluyang baligtarin ng buhay ang mundo niya, bago siya naglaho sa likuran ng eksena. Mr. Morales, sabi niya, matatag ang kanyang tinig, higit sa inaasahan niya at umalingaw-ngaw sa tahimik na restoran. Ngumiti si Ricardo, mayabang at tiwalang-tiwala. Inakala niyang sumusuko na siya, na magmamakaawa siya, na patutunayan ni Daniela ang lahat ng akala niya, na mapapahiya siya sa harap ng mga Amerikano. Tinatanggap ko. Saglit na nanginig ang ngiti niya, kaunti lang pero kapansin-pansin. Ano? Tinatanggap ko ang alok mo, sabi ni Daniela, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Pagsisilbihan kita gamit ang Ingles. At kapag tapos na ako, ibibigay mo sa akin ang $1,000. Dito mismo, sa harap ng lahat. Tumigil siya sandali. Ayos ba? Napakurap si Ricardo na bigla, pero agad bumalik ang kayabangan. Kaya oo ang sagot mo. Kahanga-hanga, anin niya dahan-dahang pumalakpak, punong-puno ng pangungutya ang bawat tunog. Pero papadaliin ko pa para sa iyo, iha. Kung kaya mong tanggapin ang buong order sa Ingles, walang sablay, walang imbentong salita, walang pagkakamali, magbabayad ako. Pero kailangang kapanipaniwala, malinaw ba? Tinuro niya ang mga Amerikano. Ang mga kaibigan ko rito ang huhusga, mga taga New York sila. Alam nila kung may daya. Muling nagtangka ang lalaking may gintong salamin na magsalita. Ricardo, hindi na kailangan nito. Hindi kailangang... Siyempre kailangan, David, putol ni Ricardo habang tumatawa. Pumayag siya, hindi ba? Tama ba, iha? Umupo siya ng mas komportable. Sa kanyang upuang balat, nakakrus ang mga braso sa dibdib. Actually, mas pagandahin pa natin. Kung magtagumpay ka, magbabayad ako ng $2,000. 2,000. Pero kung pumalpak ka, tumigil siya, hinayaang humaba ang katahimikan. Kailangan mong humingi ng tawad. Sa harap ng lahat dahil sinayang mo ang oras namin. Isang alon ng pagkagulat ang bumalot sa buong silid.
Mahihinang bulungan ang lumipat mula mesa sa mesa. Lumapit si Marco, bakas sa mukha ang pag-aalala. Mr. Morales, hindi mo pwedeng Malamig na putol ni Ricardo, kasing talas ng bubog ang boses. Pigilan ng isang ganap na babae sa paggawa ng desisyon? O plano mo bang mawala ng pinakamagandang customer? Walang alinlangang pagbabanta iyon. Napatigil si Marco, saka napalunok ng malalim. Isang hakbang siyang umurong, bagsak ang balikat at bumalik sa pwesto sa bar. Talunan, muling hinarap ni Ricardo si Daniela, muling bumalik ang malupit na ngiti. Kaya, anong sagot mo? $2,000 kapag nagtagumpay ka? Isang paghingi ng tawad kapag pumalpak? Bahagya siyang yumuko. Dahil alam kong mabibigo ka, iha, pero magiging masaya akong panoorin kang sumubok. Ramdam ni Daniela ang bigat ng bawat matang nakatutok sa kanya sa buong restoran. Nakita niya ang walang magawang ekspresyon ni Marco. Napansin niya ang mga maawaing tingin ng kanyang mga kasamang waitress. Nasulyapan niya ang kuryosidad sa mga mukha ng mayayamang customer, naghihintay kung ano ang gagawin niya. Tatayo ba siya sa pagkakataon o lalayo na lang sa kahihiyan? At higit sa lahat, nakita niya ang paghamak sa likod ng mayabang na ngiti ni Ricardo Morales. $2,000 o pampublikong kahihiyan, naisip niya ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, ang mga taong pinaglaban at pinagtrabahuhan niya sa loob ng maraming taon, ang pagod, ang utang, ang mga gabing gising siya, hindi alam kung paano pa kakayanin. At naisip niya ang isang bagay na mas malalim, isang bagay na kailanmay hindi nakuha ni Ricardo sa kanya, dignidad. Ang tahimik, naglalagablab na uri ng dangal na hindi nakadepende sa pera o kapangyarihan. Tinatanggap ko, sabi niya, pantay ang kanyang tinig, kalma, matatag at hindi na tinag, parang tubig sa lawa na walang kahit anong alon. Pinagsalpak ni Ricardo ang parehong kamay sa mesa na patalo ng mga baso. Perpekto, sigaw niya. Simulan na natin, buong order, sa Ingles. Walang pagkabulol, walang pagkakamali. Ang mga kaibigan ko ang huhusga. Iwinagayway niya ang kamay na parang isang host sa palabas na ipinapakilala ang pangunahing bida. Sayo ang entablado. Maingat na inilapag ni Daniela ang bandeja sa kalapit na side table. Kinuha niya ang notepad mula sa bulsa ng apron niya. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Malakas ang tibok ng puso niya, pero kalmado ang kanyang paghinga. Itinaas niya ang paningin at tinitigan si Ricardo. At sa gitna ng pinakamararangyang restoran sa Sao Paulo kung saan nakataya ang $2,000 o kahihiyan, nagsimulang magsalita si Daniela. Pero bago tayo tumuloy pa, bago natin maunawaan ang nangyari sa silid na iyon, bago natin makilala ang tunay na lakas na ipinakita niya, kailangan muna nating bumalik dahil ang babaeng nakatayo roon, nakaitim, may hawak na notepad ay hindi ang inaakala ni Ricardo. Hindi man lang malapit, 3 taon na ang nakalilipas, lubos na magkaiba ang hitsura ng buhay ni Daniela. Doktora Daniela Herrera, isang titulong pinaghirapan sa loob ng maraming taon, walang tulog na gabi at hindi matatawarang sakripisyo. May degree siya sa wika mula sa USP, isa sa pinakamahuhusay na universidad sa Brazil. Tinapos niya ang Masters sa Applied Linguistics at pagkatapos isang doktor ng agham sa pagsasalin at interpretasyon. Ipinagtanggol niya ang kanyang thesis na may karangalan. Nailathala ang kanyang pananaliksik sa mga internasyonal na journal. Nagturo sa mga universidad sa buong Europa. At sa edad na 23, bihasa na siya sa 5 wika, Ingles, Pranses, Espanyol, Italiano at Mandarin. Hindi lang karaniwang kaalaman, kundi tunay na kasanayan, yung tipong kaya mong mangarap, makipagtalo at magbiro ng natural sa bawat isa. 5 taon siyang nagturo sa universidad. Dalubhasa siya sa pagsasalin at interpretasyon. Hinangaan siya ng kanyang mga estudyante. Sabi nila, may paraan siya para gawing madali ang mga komplikadong konsepto na pinaparamdam niyang hindi nakakatakot ang mga banyagang wika.
Maginhawa ang kanyang pamumuhay, 9,000 reais kada buwan mula sa pagtuturo pa lang. Pero ang tunay na nagbibigay buhay sa kanya ay ang sabayang interpretasyon. Nagtrabaho siya sa mga pandaigdigang kumperensya, business summit at mga diplomatic meeting. Nakaupo sa loob ng booth, suot ang headphones at nagsasalin ng real time. Isang uri ng kasabikang walang kapantay. Puro adrenaline, kinailangan ng trabaho ng ganap na konsentrasyon. Isang maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng malalaking hindi pagkakaunawaan na maaaring makasira ng negosasyon at $1,000,000 na kontrata. Matindi ang pressure at doon siya mahusay. Nagbigay siya ng sabayang interpretasyon para sa mga CEO, ambassador at opisyal ng gobyerno. Nagtrabaho sa malalaking international events, product launches at global summits. Kilala na ang pangalan niya sa industriya at ang kita niya ay sumasalamin sa kanyang galing. Karaniwan siyang may 10 event kada buwan. Ayon sa kalkulasyon niya, kasama ang kita mula sa pagtuturo at interpretasyon, kumikita siya ng 15 hanggang 20,000 reais kada buwang maganda ang takbo. Matatag ang kanyang buhay, higit pa ron masigla. Sa edad na 25, tila walang makapipigil kay Daniela hanggang tumunog ang telepono. Maaga yun ng Huwebes. Kakauwi lang niya mula sa isang event na natapos ng hating gabi at himbing na natutulog, pagod. Paulit-ulit ang pagtunog ng telepono, groggy pa siya nang sagutin nito, inis. Isang boses ng babae, nanginginig at hindi pamilyar, ang sumagot. Umiiyak. Ikaw ba si Daniela Herrera, anak ni Roberto? Opo, sino po sila? Anong nangyayari? Nagka-atake sa puso ang ama mo. Nasa ospital siya, malala ang lagay. Biglang tumayo si Daniela, nawala ang antok. Anong ospital? Pupunta na ako ngayon. Dali-dali siyang nagmaneho sa tahimik na umaga ng Sao Paulo at nakarating sa ospital sa loob ng 20 minuto. Doon niya nakilala si Elena. Si Elena ay asawa ng kanyang ama, isang babaeng nasa early 40s na may mga hibla ng uban at pulang-pulang mga mata mula sa pag-iyak. Hindi niya kailanman narinig ang tungkol dito. Hindi mo alam? Tanong ni Elena, tunay na nagulat. Hindi kailanman binanggit ni Roberto ang tungkol sa amin. Hindi ni minsan. 5 taon na silang kasal. May 2 anak na teenager si Elena mula sa dating relasyon, sina Mateo at Chiara. Pinalaki sila ng ama ni Daniela na parang tunay niyang mga anak. Siya ang sumagot ng lahat ng gastusin. Buong pusong sinuportahan sila at ni minsan hindi niya sinabi kay Daniela. Palaging malayo ang loob nilang mag-ama. Lumaki si Daniela na halos nag-iisa simula nang iwan sila ng kanyang ina noong siya'y 5 taong gulang pa lang. Ang kanyang ama, isang tsuper ng pampublikong bus, ay palaging nasa trabaho. Tuwing weekend, pista opisyal, kinukuha nito ang lahat ng dagdag na shift na makukuha. Lahat para mabigyan si Daniela ng mas magandang kinabukasan. Para makapag-aral siya ng maayos, para magtagumpay. Pero hindi kailaman naging bahagi ng relasyon nila ang pagmamahal. Ang ugnayan nila ay nakabatay sa tungkulin, hindi sa lambing. Minsan 1 buwan lang sila nagkikita, tahimik na tanghalian, tatanungin ng ama kung kumusta na ang trabaho. Maikli ang sagot ni Daniela, sasabihin nitong ipinagmamalaki siya, tumutango lang siya. At pagkatapos ay kanya-kanyang lakad na sila. Hindi niya alam na may bagong tahanan na pala ito, na may bagong pamilya, na marahil ay nakahanap na ito ng kaligayahan. Ngayon nakahiga ito sa kama ng ospital, walang malay, may makina na tumutulong sa paghinga. Binigyan siya ng mga doktor ng 50% na tsansa. Hindi nag-atubili si Daniela. Nag-leave siya mula sa universidad. Kinansela ang lahat ng trabaho sa interpretasyon na nakaline up sa mga susunod na buwan. Iisa lang ang iniintindi niya, alagaan ang kanyang ama. Ang operasyon na kailangan nito ay nagkakahalaga ng 120,000 reais. 4 na buwang pila sa pampublikong sistema.
Wala na siyang ganoong oras, kaya siya na ang nagbayad. Naubos ang lahat ng kanyang ipon, 50,000 reais na inilaan niya sana bilang paunang bayad sa kanyang unang apartment. Isang pindot lang, nawala ang lahat. Naging matagumpay ang operasyon, nakasurvive ang kanyang ama. Pero mahaba ang paggaling, 2 buwan sa ospital, sinundan ng therapy at gamot. Karagdagang 60,000 reais ang gastos. Ibinenta ni Daniela ang kanyang kotse. Siya ang nagbayad ng lahat. Sa wakas, nakauwi ang kanyang ama, buhay. Naramdaman ni Daniela ang ginhawa. Sulit naman ang lahat. Akala niya'y makakabalik na siya sa trabaho. Mabawi ang nawala. Muling hawakan ang direksyon ng kanyang buhay. Pero makalipas ang 3 buwan, inatake ulit ito sa puso. At sinundan pa ng pangatlo. Sa bawat pagkakataon, may kasunod na panibagong pag-aospital, panibagong operasyon, panibagong gamutan. Parang buhangin ng pera, dumudulas lang sa mga palad niya. Ibinenta niya ang kanyang apartment, lumipat siya sa simpleng bahay sa gilid ng lungsod. Ang parehong bahay na tinirhan ng ama niya kasama sina Elena at ang mga bata. Sinubukan ni Daniela na ipagpatuloy ang pagiging interpreter, pero naging imposible na ang tumanggap ng mga trabaho sa takdang oras. Kailangan niyang maging laging handa para sa biglaang emergency, para sa mga appointment sa doktor, para sa mga araw na hindi na makabangon ang ama niya. Sa kalaunan, tumigil ang mga tawag, naghanap ng iba ang mga kliyente. Pinalitan siya ng universidad. Sa isang iglap na walan ng trabaho si Daniela. Walang pera, walang apartment, walang kotse, walang buhay. Pumanaw ang kanyang ama, 10 buwan na ang nakalilipas. Pagkatapos ng mahigit 1 taon ng pakikipaglaban sa sakit, tuluyan ng bumigay ang puso nito. Tahimik, sa kalagitnaan ng gabi, walang babala, walang huling salita, basta na lang huminto. Nang sa wakas ay nakahinga na si Daniela, nang naglakas loob siyang maniwalang pwede niyang simulan muli ang kanyang buhay, dumating ang isa pang dagok. Nag-iwan ang ama niya ng napakalaking utang, maxed out na mga credit card, personal na mga utang. Palihim itong nangutang para matulungan si Mateo na makapag-enroll sa isang vocational course. Kumuha pa ito ng dagdag na loan para pambili ng gamot ni Elena na may diabetes at alta presyon. Ang libing pa lang ay nagkakahalaga ng 12,000 reais. Wala si Daniela noon, kinailangan niyang mangutang muli, mas maraming utang, mas mabigat na pasan sa balikat. At sa sandaling yon, napagtanto niyang naipit na siya. Masyado nang may sakit si Elena para makapagtrabaho. Si Mateo ay 17, patapos na ng high school. Si Chiara ay 15 pa lang, nagsisimula pa lang sa sekundarya. Halos hindi niya sila kilala, hindi siya legal na responsable sa kanila. Pero moral, sa kanya sila nakasalalay. Pinalaki sila ng kanyang ama na parang tunay niyang mga anak. At ngayon, nawala ng ibang maasahan, sila'y umaasa kay Daniela. Sinubukan niyang bumalik sa interpretasyon. Nagpadala siya ng email sa lahat ng ahensyang nakatrabaho niya sa mga nakaraang taon. Karamihan ay hindi sumagot. Ang ilang tumugon ay nagsabing kailangan nila ng kamakailang karanasan. Lipas na raw ang kanyang profile, nagbago na ang merkado. Puno na ito ng mas batang mga kandidato, mas flexible, mas mura, mas mabilis. Ang 3 taon na pagkawala sa industriya ay ginawa siyang multo. Sinubukan niyang magturo, nakakuha siya ng 4 na estudyante. Ang kinikita niya ay 1,500 reais kada buwan, na hindi sapat pambayad sa renta. Doon niya nakita ang job listing mula sa Bellini d'Oro. Nangangailangan ng waitress, walang karanasang kailangan. Magandang itsura ay 1 plus, gabi ang kailangang availability. Nag-apply siya, nagsinungaling sa resume, sinabing hanggang high school lang ang natapos niya, nagkunwaring may karanasan sa pagsiserve ng mesa. Hindi siya pwedeng magsabi ng totoo. Walang kumukuha ng may doktorado para magserbisyo ng pagkain. Iisipin nilang aalis ka agad pag nagkaroon ng mas magandang pagkakataon. At totoo iyon.
Tinanggap siya agad ni Marco. Maayos siyang kumilos, magaling magsalita, magalang. Nagsimula siya sa sumunod na linggo. Minimum wage ang sahod, 1,400 reais kada buwan. May dagdag pang tip kung papalarin, umaabot ng 3,000. Pero kulang pa rin. Ang renta pa lang ay 1,800. Idagdag pa ang kuryente, tubig, gas, internet, pagkain para sa 3. Gamot ni Elena, gastos sa paaralan ng mga bata. Araw-araw kinukwenta ni Daniela ang lahat. May utang dito, pinagpapaliban yon, pinagkakasya ang bayarin, palaging may utang, palaging kinakabahan, takot na baka hindi mabayaran ang renta, takot na baka hindi makabili ng pagkain, takot na baka kailangang dalhin si Elena sa ospital at wala siyang pera. Gabi-gabi, isinususuot niya ang kanyang itim na uniforme, inaayos ang buhok, tinitingnan ang sarili sa salamin ng locker room at hindi niya makilala ang babaeng nakatitig sa kanya. Nasaan na si Dr. Daniela Herrera? Nasaan ang interpreter na dating nasa booth ng UN? Ang propesor na nagbibigay liwanag sa bawat silid-aralan. Ang babaeng naglalakad sa Paris at kumakain sa mga eleganteng restoran. Wala na. Nailibing sa ilalim ng mga responsibilidad na hindi niya hiniling. Nalunod sa mga utang na hindi siya ang lumikha. Nakulong sa buhay na hindi niya pinili. At ngayon, nakatingin sa kanya si Ricardo Morales at ang nakita lang niya ay isang waitress. Isa lang siyang babae sa uniforme ng isang tagasilbi, isang taong pwedeng hamakin ng mga mayayaman, pwedeng pagtawanan ng walang kapalit, pwedeng hindi pansinin sa mundo nila. Pero nagkamali siya ng akala dahil sa ilalim ng pagod na mga mata at baon sa hirap na anyo, sa likod ng mahabang oras ng pagtatrabaho at tahimik na pagdurusa, naroon pa rin si Dr. Daniela Herrera. Hindi siya naglaho, ang babaeng kayang magsalita ng 5 wika nang walang kahirap-hirap, na minsang nagsalin para sa mga opisyal ng gobyerno, na tumayo sa entablado ng mga universidad sa buong Europa, nagbibigay ng lektura. Naroon pa rin siya sa loob, tahimik, matiyaga, naghihintay ng tamang sandali para muling lumabas. At ngayon, dumating na ang sandaling iyon. Daniela binuksan ang kanyang bibig upang magsalita, at ang unang salitang lumabas ay nagbago sa buong paligid. Ang Ingles na lumabas ay hindi magaspang o nag-aalinlangan. Hindi ito yung Ingles na natutunan sa paulit-ulit na pag-aaral sa masisikip na silid-aralan. Ito ay maayos, matatas at elegante. Walang bahid ng mali ang kanyang punto, ni isang pahiwatig ng kanyang pagka-Brazilian. Magandang gabi mga Ginoo, aniya, ang kanyang tinig ay kalmado at mahinahon. Ang pangalan ko ay Daniela. Ako ang inyong tagapaglingkod ngayong gabi. Pahintulutan po ninyo akong magsimula sa aming mga inihandang alak. Mayroon kaming natatanging koleksyon ng piling alak mula sa France, Italy, Argentina at Chile. Lahat ay maingat na pinili ng aming eksperto sa alak. Tahimik ang buong restaurant. Pumikit si Ricardo Morales ng isang beses, tapos muli at sa ikatlong beses, para bang hindi maabot ng kanyang isipan ang kanyang nasasaksihan. Bahagyang nabuka ang kanyang mga labi, wala na ang karaniwang mapagmataas ng ngiti, napalitan ng ekspresyon ng hindi makapaniwala. Nagtinginan ng 3 Amerikanong kliyente, si David, ang may suot na salamin na may gintong gilid. Yumuko ng bahagya, biglang naging mas interesado. Ang isa pa, isang batang lalaki na may maitim na buhok, tinaas ang kilay, halatang humanga. Ang pangatlo, isang lalaking Asyano na tahimik lang kanina, ay umayos ng upo, mukhang naakit. Pero hindi tumigil si Daniela, hindi siya pumayag na maputol, hindi binigyan ng pagkakataon si Ricardo na bumawi. Nagpatuloy siya sa pagsasalita na malinaw at may kumpiyansa, ang kanyang boses ay umaabot sa buong silid. Ipinresenta niya ang menu sa paraang tanging katutubong nagsasalita lamang ang makakagawa. Para sa panimula, aniya, sa wikang Ingles pa rin, may re-recommenda ko ang octopus carpaccio kasabay ng capers at kaunting truffle oil, o baka naman ang salmon tartare na may caviar at wasabi cream.
Para sa pangunahing putahe, ang aming chef ay nag-aalok ng 45 araw na dry-aged sirloin na may sariwang halamang pampalasa at fleur de sel, sinamahan ng risotto na gawa sa Italian porcini mushroom at sauteed organic vegetables sa banayad na mantikilyang may herbs. Para sa kasamang alak, aming iminumungkahi ang 2019 Special Reserve Malbec mula Argentina. Isang matapang na pagpili na mayaman sa lasa ng hinog na pulang berries at makinis na tannins. Sinubukang sumingit ni Ricardo. Teka lang, hindi ito maaring, pero itinaas ni David ang kamay bilang hudyat ng katahimikan. Hindi niya inalis ang tingin kay Daniela. Ngayon ay ngumiti na siya, hindi pangungutya kundi may tunay na paghanga. At nang huminto si Daniela upang huminga, siya na ang nagsalita. Mayroon siyang malakas na Boston accent pero malinaw ang kanyang mga salita. Perpekto ang Ingles mo, Ania. Mas mahusay pa kaysa sa karamihan ng mga Amerikanong nakilala ko. Saan mo natutunan magsalita ng ganyan kahusay? Lumingon si Daniela sa kanya, may kalmadong ngiti at tiwalang-tiwala. Salamat po, Ginoo. Lubos kong pinahahalagahan yan. Pero kung mas makakatulong, maaari rin akong maglingkod sa wikang French, Spanish, Italian o Mandarin. Kung anuman ang pinakamadaling wika para sa inyo. Biglang nag-react yung buong mesa sa gulat. Tumawa ang executive na may maitim na buhok, hindi makapaniwala, sabay hampas sa mesa gamit ang palad. Yumuko ang lalaking Asyano, nanlaki ang mga mata, at nakatuon na ngayon ng husto kay Daniela. Si David din ay humampas ng palad sa mesa, umiling na para bang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. 5 wika, sigaw niya sa Ingles, puno ng pagtataka ang tinig. Sinasabi mong kaya mong magsalita ng 5 ng matatas? Opo, Ginoo, sagot ni Daniela, buo ang loob. Matatas. Tumingin ang executive na may maitim na buhok kay Ricardo. Alam mo ba ito? Parang nawalan ng dugo sa mukha si Ricardo. Ilang beses siyang bumuka ang bibig, pilit magsalita, pero walang lumabas. Halatang lutang siya para bang nalulunod sa kalituhan. Ito'y kalokohan, mahina niyang bulong. Peke diyan, mga linyang minemorya lang yan, may nagturo lang sa kanya. Ricardo, sabat ni David, ang kanyang boses ay naging seryoso. Lumipat siya sa Portuges at bagaman kalmado ang tono, bawat salita ay tumama ng malakas. Binanggit niya ang buong menu gamit ang mga sopistikadong terminong pangkulinarya sa perpektong Ingles na may natural na American accent. Hindi ito pag-arte, hindi rin yon mga linyang minemorya, talagang marunong siyang magsalita ng Ingles. Pero isa lang siyang waitress, paanong isang katulad niya ay... Mapapatunayan ko, putol ni Daniela. Nananatiling mahinahon ang tono niya pero ngayon ay may lakas sa likod ng kanyang mga salita. Humarap siya sa executive na may maitim na buhok. Mas maaga pa noong gabi bago dumating si Ricardo, narinig niya itong nagsasalita ng Spanish sa isang tawag sa telepono. Kaya't kinausap niya ito ng direkta sa perpektong Spanish, malinaw at may malinaw na Castilian accent. Paumanhin, Ginoo! Panimula niya, napansin kong nagsasalita kayo ng Spanish kanina. Mas gugustuhin niyo po bang ipagpatuloy ko ang serbisyo sa inyong wika? Malugod ko kayong sasamahan sa buong menu kasama na ang aming mga espesyal na dessert. Mayroon po kaming caramel flan na gawa sa kamay, sinamahan ng kaunting orange syrup at inihaw na almonds. At mayroon ding Belgian dark chocolate brownie, 70% cocoa, inihahain ng mainit kasama ang vanilla ice cream at berry sauce. Nanatiling nakaupo ang lalaki, hindi makapagsalita sa loob ng ilang segundo. Tinitigan lang niya si Daniela. Sa wakas, sumagot siya sa Spanish, punong-puno ng paghanga ang tinig. Ito ay kamangha-mangha, Ania, talagang kahanga-hanga. Perpekto ang iyong Spanish, pati ang bigkas ay walang mali. Mas mahusay ka pang magsalita kaysa sa sekretary ko sa Madrid. Bahagyang yumuko si Daniela bilang paggalang. Pagkatapos ay humarap sa ikatlong executive.
ang lalaking Asyano na tahimik lamang mula pa kanina. Mas gusto niyo po ba kung lumipat ako sa Mandarin? Tanong niya sa Portuges. At nang hindi na hinintay ang sagot, bigla siyang lumipat sa Mandarin. Sinimulan niyang ilarawan ang mga pagkain, ang mga inirerekomendang alak at ang mga espesyalidad ng chef, lahat sa walang kahirap-hirap na Mandarin. Biglang napaupo ng tuwid ang lalaki, halatang gulat na gulat. Mabilis siyang sumagot pabalik sa Mandarin, tila sinusubok si Daniela sa mismong oras na iyon. Sumagot si Daniela ng walang alinlangan, natural ang tono, tuloy-tuloy ang pagsasalita, at doon na tuluyang nawalan ng kontrol si Ricardo. Hinampas niya ang mesa gamit ang parehong kamay ng sobrang lakas, kaya't nanginig ang mga baso ng alak. Isa sa mga ito ay muntik ng matumba. "Tama na! Kalokohan na ito!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant. May takot sa kanyang tinig, halo ng galit at hindi makapaniwala. "Planado to, pinekin niyo ang lahat. Lahat ng to ay palabas lang." Dahan-dahang humarap sa kanya si David at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa silid, naging malamig ang kanyang tono. "Sino ang inaakusahan mo, Ricardo?" Siya, kayong lahat." Sigaw ni Ricardo, sabay turo kung saan-saan sa pagkabugnot. Walang waitress na marunong magsalita ng 5 wika. Hindi yan totoo. Inimbento lang niya. "Wala akong naririnig na kasinungalingan," matatag na sabi ng executive na may maitim na buhok. "Ang naririnig ko ay mas mahusay siyang magsalita ng Spanish kaysa sa karamihan ng mga kasamahan ko sa trabaho. At perpekto ang kanyang Mandarin." Beijing accent, dagdag ng executive na Asyano na sa wakas ay nagsalita na sa Portuges. Mabigat ang kanyang accent pero malinaw ang kanyang mga salita. Napakahirap makuha yon. Sa puntong ito, pinapanood na sila ng lahat ng bisita sa restaurant. Walang nagtangkang magpanggap ng kawalang interes. Ang mga tao sa mga kalapit na mesa ay tuluyang humarap sa eksena para makita ang nangyayari. Sa buong silid, ang mga waiter ay nanatiling nakatigil, hawak pa rin ang mga tray sa ere. Si Marco, ang manager, ay nakasandal ng mabigat sa bar, maputlang parang espasol ang mukha. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makialam o hayaan na lang ang pangyayari. Sa isang kalapit na mesa, isang babaeng elegante ang bihis ang nagsimulang pumalakpak. Mabagal, may kumpiyansa. Sumunod ang ilan pa. Maya-maya, halos kalahati ng restaurant ay pumapalakpak na. Lumingon-lingon si Ricardo sa paligid, ang mga matay puno ng kalituhan. Ramdam niyang unti-unti nang nawawala ang kontrol sa sitwasyon. Ang inaakala niyang sandali ng kapangyarihan ng pagmamando ay biglang nagkakalas sa harap mismo ng kanyang mga mata. At ang pinakamasaklap, nangyayari ito sa harap ng mismong mga taong gusto niyang mapahanga. Ang mga Amerikanong kliyente na gusto niyang makuha ang respeto, ngayon ay pumapalakpak para kay Daniela. Bigla siyang lumingon kay Daniela, na mamaos at mahina ang lumabas na boses. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Sa sandaling yon, nagpasya si Daniela. Hindi na siya magtatago. Tiningnan niya si Ricardo diretso sa mga mata. Tiningnan ang lalaking 6 na buwan siyang inapi, kinutya at ginawang wala at nagpasya na panahon na para marinig nito ang katotohanan. Ang pangalan ko ay Daniela Herrera, panimula niya malinaw at matatag ang tinig. Tumagos ito sa buong restaurant na parang kampana. Nagtapos ako ng degree sa languages, major sa translation mula sa University of São Paulo. Meron akong master's degree sa applied linguistics at natapos ko ang PhD sa simultaneous translation and interpretation. Tumigil siya sandali, hinayaang lumubog ang mga salita, hinayaang maramdaman ng lahat ang sinabi niya. Nagturo ako ng mga wika sa Antas Universidad sa loob ng 5 taon. Sa USP, kung saan din ako nag-aral, naging simultaneous interpreter ako sa mga pandaigdigang komperensya, corporate summits at diplomatic events.
Tahimik ang silid at biglang narinig ang ugong ng air conditioning. Tinitigan siya ni Ricardo na para bang multo ang kaharap. Nakabuka ang bibig, malalaki ang mata, litong-lito. Pero ibang-iba ang naging reaksyon ni David. Yumuko siya ng bahagya, medyo napapikit ang mga mata, malalim ang iniisip, parang may sinusubukang pagdugtong-dugtunging mga piraso ng palaisipan. Daniela Herrera, ulit niya ng dahan-dahan, tila nilalasahan ang pangalan. Sandali lang, isa ka ba sa mga taga Sao Paulo? Opo, Ginoo, sagot ni Daniela. Nandun ka ba sa International Business and Innovation Conference noong 2021? Yung ginanap sa Maxu de Plaza Hotel? Napakibit si Daniela, nagulat sa kung gaano ka-spesipiko ang alala. Opo, isa ako sa mga pangunahing interpreter sa event na iyon. Bahagyang natawa si David, waring hindi makapaniwala, sabay tapik sa kanyang noo. Alam ko na, kaya pala parang pamilyar ka. Humarap siya sa ibang mga executive. Siya ang nagsalin ng presentasyon ko noon sa komperensyang iyon tungkol sa emerging market strategies. Malinaw pa sa isip ko. Pagkatapos ay muling humarap kay Daniela, ngayon ay nakangiting maluwang. Napakahusay mo. Walang duda, ikaw ang pinakamahusay na interpreter na naranasan ko. Pati yung mga biro ko na isalin mo sa Portuguese nang hindi nawawala ang kahulugan o tiyempo. Parang ako mismo ang nagsalita sa ibang wika. Salamat po, Ginoong Collins, sagot ni Daniela nang may init. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, totoo ang kanyang ngiti. Naalala ko po ng malinaw ang presentasyon ninyo. Nakatitig si Ricardo sa kanilang dalawa, parang umiikot ang buong silid. Collins, bulong niya. Kilala mo siya. Kilala ko ang trabaho niya, paliwanag ni David. At nagbayad ako ng $5,000 para sa pagsasalin niya sa event na iyon. 5,000 para sa isang araw lang at sulit sa bawat sentimo. Muling humarap si David kay Ricardo. Ang ekspresyon niya ngayon ay sapat na para magyelo ang bakal. Naiintindihan mo ba kung sino ang tinangka mong maliitin, Ricardo? Walang nasabi si Ricardo. Hindi siya makapagsalita. Para siyang nakakita ng multo. Tahimik ang buong restaurant. Bawat paghinga ay dinig na dinig. Ang pagiging waitress ay hindi nangangahulugang mangmang ako, Ginoong Morales. Hindi ibig sabihin nito na wala akong kakayahan at lalong hindi nito binabawasan ang aking pagkatao. Ito'y patunay na isa akong mandirigma. Isang taong paulit-ulit na pinabagsak ng buhay pero muling bumabangon araw-araw. Huminga ng malalim si Daniela at kung ang tanging nakikita mo sa akin ay isang taong dapat pagtawanan at alipustain. Kung hindi mo kayang makita ang tao, ang kwento, ang nilalang na nakatayo sa harap mo, kung ganon ang problema ay hindi nasa akin, Ginoo. Nasa iyo, ang katahimikan na sumunod ay ganap, walang gumalaw, wala ring huminga. Para bang huminto ang oras sa loob ng restaurant. Mukhang durog si Ricardo Morales, hindi sa katawan kundi sa espiritu. Makikita mo ito sa kanyang mga mata, sa bagsak ng kanyang mga balikat, sa kung paanong iniiwasan niyang tingnan si Daniela, sa hindi niya kayang harapin si David o kahit sino. Pumasok siyang mayabang, may postura ng isang makapangyarihang tao, ang big boss, ang lalaking namumuno, ang nagpipirma ng sweldo at laging inaasahan. Pero ngayon sa harap ng lahat, nabunyag ang kanyang tunay na anyo. Hindi bilang pinuno, kundi isang maliit, mababaw na tao na nakakahanap ng kasiyahan sa pangmamaliit ng iba. Dahan-dahang tumayo si David Collins mula sa kanyang upuan. Wala na ang paghanga na ipinakita niya kanina, ang kapalit ay isang mas malamig na damdamin paghamak. Alam mo ba kung ano ang problema mo, Ricardo? Sabi ni David, mababa ang tinig ngunit matalim na parang bubog. Naniniwala kang nasusukat ang halaga ng isang tao sa kanyang suot, sa kanyang sasakyan o sa titulong nasa kanyang business card. Pero ang mga bagay tulad ng integridad, dignidad, paggalang, hindi mo yan mabibili. Itinuro niya si Daniela. Ang babaeng ito ay may mas maraming ganong katangian kaysa sa iyo kailanman.
Tumayo rin ang executive na may maitim na buhok. Sang-ayon ako ng buo, matatag niyang sabi. Ang ginawa mo ngayon ay kahiya-hiya, Ricardo. Talagang kahiya-hiya. Ang pangatlong executive, ang tahimik, ay hindi nagsalita pero tumayo rin siya. Malinaw ang mensahe. Ang suporta nila ay para kay Daniela, hindi para kay Ricardo. Lumingon si Ricardo sa buong silid, desperado, halos nagnanasa ng kahit sinong kakampi. Pero ang tanging nakita niya ay malamig na mga tingin. Mga taong ilang minuto lang ang nakalipas ay kausap niya sa tawanan at inuman. Ngayon ay nakatitig sa kanya ng may tahimik na pagkasuklam. Maging ang mga waiter ay galit ang tingin sa kanya. Si Marco, ang manager na dati palaging sumusunod sa kagustuhan ni Ricardo, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may tahimik na pagsuway. Hindi ko alam ang sitwasyon niya, pilit na paliwanag ni Ricardo, nanginginig ang tinig. Biro lang yon, hindi ko sinasadya. Biro! Lumapit ang eleganteng babaeng nagsalita kanina. Ang kanyang boses ay matalim na lumampas sa katahimikan. Tinatawag mong biro ang pampublikong kahihiyan? Sa isa pang mesa, isang lalaki na nakasuot ng maitim na Amerikana ay dahan-dahang umiling. Kahindik-hindik, talagang nakakahiya. Lumapit pa ng isang hakbang si David. Nagpustahan ka, Ricardo, $2,000 kung kaya niya. At hindi lang niya kinaya, pinatunayan pa niyang mas matalino, mas edukado at mas kahanga-hanga siya kaysa sa inaakala mo. Kaya bayaran mo siya. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang binubunot ang kanyang pitaka. Isa-isang binilang ang 20 tig-100 dolyar. Ngunit habang inaabot niya ang pera para ilapag ito sa mesa, pinigilan siya ni Daniela. Hindi, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Iaabot mo ito sa akin, direkta, at hihingi ka ng tawad, malakas. Gaya ng pag-embaras mo sa akin sa harap ng lahat. Namulan ng husto ang mukha ni Ricardo. Ano? Pautal niyang sabi, narinig mo ako. Lumingon siya kay David, umaasang kakampi. Hindi na tinag si David. Tumingin siya sa iba pang mga executive. Wala ring reaksyon. Muling sinuyod ng tingin ang buong silid. Katahimikan lang. At mga matang naghihintay. Wala siyang matatakbuhan. Dahan-dahang tumayo si Ricardo. Lumapit siya kay Daniela. Hindi na mayabang kundi litong-lito. At sa unang pagkakataon, imbes na pumikit o mag-utos, siya'y lumapit na nakayuko, iniabot niya ang pera. Hindi ito agad kinuha ni Daniela. Tumayo lang siya ron, bukas ang palad, matiyaga. Pasensya na, bulong ni Ricardo sa pagitan ng mga ngipin. Hindi ko narinig, kalmadong sabi ni Daniela. Malalim ang hinga ni Ricardo, nangiwi ang panga, namintog ang ugat sa leeg. Humihingi ako ng paumanhin sa mga sinabi ko at sa mga ginawa ko. Sakalang tinanggap ni Daniela ang pera, maingat niyang tiniklop ang mga pera. Salamat, Ginoong Morales, ngunit hindi pa tapos ang kahihiyan. Itinapon ni David ang kanyang napkin sa mesa na parang hudyat ng pagtatapos. Aalis na kami, Ricardo. Ano? Pero ang meeting, kinansela na, sabi ni David, sabay talikod ng hindi man lang tumingin. Pumunta kami sa Brazil para makipagtulungan sa kumpanya mo. Pero matapos ang nakita namin ngayon, hindi na kami maaaring magpatuloy. Ang kumpanya ko ay hindi nakikipagtrabaho sa mga taong ganyan ang trato sa kapwa. Tumayo rin ang 2 pang executive na walang imik. Namutla si Ricardo na parang multo. Hindi kayo seryoso. $50 milyong ang halaga ng deal na yon. Dati, malamig na sagot ni David. Ngayon, wala na itong halaga. Lumingon siya kay Daniela. Miss Herrera, ikinagagalak ko kayong muling makita. Hinugot niya mula sa bulsa ang isang business card at iniabot sa kanya. Magbubukas ang kumpanya namin ng bagong sangay sa Sao Paulo. Naghahanap kami ng taong mamumuno sa international relations. Isang marunong ng maraming wika at nakakaunawa sa kulturang Brazilian at Amerikano. 25,000 reais kada buwan ng sahod, may buong benepisyo pa. Iniabot niya ang card kung interesado ka.
Nanginginig ang mga kamay ni Daniela habang kinukuha ito, 25,000 reais. 10 beses sa kasalukuyan niyang kita, isang bagong simula. Interesado po ako, Ginoong Collins. Tumawag ka bukas, 9:00 ng umaga, eksakto. Sabay-sabay lumabas ang 3 executive. Naulila si Ricardo, tulalang nakatitig sa napakalaking oportunidad na winasak niya. Nagpalakpakan ang mga tao sa restaurant. Itinapon ni Ricardo ang ilang pera sa mesa at padabog na lumabas. Lumason siyang talunan, pinahiya. Patuloy pa ring umaalingaw-ngaw ang palakpakan habang si Daniela, sa wakas, ay huminga ng maluwag. Sa unang pagkakataon, tunay na nakahinga, nang hihina ang tuhod niya, hindi pa rin tumitigil sa panginginig ang kanyang mga kamay. Ang adrenaline na nagdala sa kanya sa buong pagharap ay unti-unting nawawala at siya'y lubos na nanghihina. Lumapit si Marco, puno ng pagsisisi ang mga mata. Daniela, ako, patawad. Dapat nagsalita ako, dapat sinuportahan kita, pero natakot ako. Ayos lang, Marco, mahina niyang sabi. Naiintindihan ko. Hindi ito ayos, giit niya umiiling. Ikaw ay naging matapang, ako hindi. Ikaw ay kamangha-mangha. Pinahid niya ang luha sa mata. Magpahinga ka na sa gabing ito. May bayad, karapat-dapat ka. Lumapit ang ibang mga waitress. Yumakap ng mahigpit si Elisa na 3 taon nang nagtatrabaho doon. Ikaw ang bayani ko, mahina niyang bulong. Matagal na naming gustong gawin ang ginawa mo. Pinapahiya niya kaming lahat. Idinagdag ni Sarah, pero ikaw lang ang nagkaroon ng lakas ng loob para harapin siya. Lumapit ang ilang mga customer, isang elegante at matandang babae ang marahang humawak sa kamay ni Daniela. Isa kang inspirasyon, Hija. Huwag mong hayaan kahit sino na iparamdam sa'yo na wala kang halaga. Nagiwan ng tip ang isang negosyante, 500 reais. Para sa kinabukasan mo, sabi niya ng may init. Sunod-sunod ang iba, 200 dito, 300 doon, 100. Sa loob ng ilang minuto, mahigit 2,000 reais na ang natanggap ni Daniela sa tip. Hindi pa kabilang ang 2,000 dolyar na ibinato sa kanya ni Ricardo kanina. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Inakay siya ni Marco papunta sa opisina at inabutan ng baso ng tubig. Maupo ka, huminga. Umupo siya, nakatitig sa business card ni David Collins. Totoo ito, lahat ay tunay na nangyari. Hinarap niya si Ricardo Morales. Ipinakita niya ang kanyang lakas. At ngayon, isang kamangha-manghang pagkakataon ang nasa kanyang mga kamay. 25,000 reais kada buwan. Nagkwenta siya sa isipan, mababayaran niya ang lahat ng utang sa loob ng 6 na buwan. Mabibigyan si Elena ng buhay na karapat-dapat sa kanya. Maipapasok sina Mateo at Chiara sa maayos na paaralan. Huminga, tunay na huminga. Kukunin mo na yung trabaho, di ba? Tanong ni Marco. Opo, sagot ni Daniela. Sa unang pagkakataon sa 3 mahabang taon, lumitaw ang isang tunay na ngiti sa kanyang mukha. Oh, mahina niyang sabi. Siyempre, karapat-dapat ka rito, Daniela, tugon ni Marco. Palagi kang nakatakdang magtagumpay, higit pa sa kayang ibigay ng lugar na ito. Sandali siyang nagalinlangan bago idinugtong. Lagi kong napapansin na may kakaiba sa iyo, sa paraan ng pananalita mo kung paano mo dalhin ang sarili mo, pero hindi ko kailanman inisip ang totoo. Sinadya kong itago, amin niya. Akala ko walang magbibigay ng trabaho sa isang waitress na may medical degree. At baka nga hindi ko rin ginawa, sabi niya, umiiling habang bahagyang tumawa. Bulag ako noon, sobra. Nanatili siya sa opisina ng kaunti pa, pinapayagan ng emosyon na unti-unting humupa. Nang sa wakas ay bumalik siya sa main room, gaya pa rin ng dati ang itsura ng restaurant. Tahimik na usapan, musikang marahan, mga waiter na abala. Pero para sa kanya, tuluyan nang nagbago ang mundo. Pumunta siya sa staff room, kinuha ang kanyang gamit at natigilan nang makita ang kanyang uniforme na nakasabit pa rin. Napakaraming shift, napakaraming pagkakataong nilunok niya ang kanyang pride, napakaraming pagod, pagkadismaya at tahimik na sakit.
Ngunit ngayon, parang may pintong tunay na bumubukas, nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Mateo iyon. Dani, may problema kay mama. Nahihilo siya. Sa tingin ko mataas ang presyon niya. Nanikip ang dibdib niya. Papunta na ako, samahan mo siya, huwag mo siyang iiwan. Tumakbo siya palabas, hindi na nag-aksaya ng kahit isang segundo. Sa halip na sumakay ng bus, nag-book siya ng Uber at hindi inalintana ang 40 reais na halaga. Wala na siyang alalahanin sa pera. Dumating siya sa loob lamang ng 20 minuto, maputla at pawis na pawis si Elena. Sinukat niya ang presyon, 80 sa 100, napakadelikado. Nasaan ang gamot niya? Naubos na kahapon, nahihiyang sagot ni Mateo. Ayaw kitang abalahin habang nagtatrabaho ka. Ayos lang, mabilis niyang sagot. Kinuha niya ang pitaka, inilabas ang 500 reais mula sa perang natanggap niyang tip at iniabot ito sa kapatid. Bilhin mo lahat sa listahan, ngayon din. Tumango si Mateo at mabilis na lumabas. Umupo si Daniela sa tabi ng kanyang ina at marahang hinawakan ang kamay nito. Dumilat si Elena at mahina niyang ibinulong, "Pasensya na, pabigat lang ako." "Hindi ka pabigat, Donna Elena," malambing ang kanyang tinig. "Subukang magpahinga, kukunin na ni Mateo ang gamot mo." "Pero saan ka kumuha ng pera?" mahina niyang tanong. "Alam kong kapos tayo." Ngumiti si Daniela at hinaplos ang kamay niya. Iba ang gabing ito, isa itong biyaya. Bumalik si Mateo, dala ang mga gamot. Ibinigay niya kay Elena ang tamang dosis at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang presyon. Sa loob ng kalahating oras, tapos na ang krisis. Lumabas si Chiara mula sa kanyang kwarto, may luha pa sa mga mata. "Ayos lang ba si Mama?" "Oo," sagot ni Daniela habang niyayakap ang kapatid. "Ayos na siya ngayon." Tinulungan niya ang 2 kapatid na maghanda sa pagtulog, saka naglaga ng tsaa para kay Elena. Pagkatapos ng lahat ng iyon, bandang 2:00 ng madaling araw, naupo siyang mag-isa sa kusina. Inilapag niya sa mesa ang business card ni David Collins. Katabi nito ang perang tip at ang sobre ng dolyar na galing kay Ricardo. Higit 2,000 reais, 2,000 dolyar. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na siya nakakulong. Wala na siyang hinahabol na bayarin. Wala na siyang takot. May bago na siyang hawak, isang kinabukasan. At sa loob ng ilang oras, eksaktong 9:00 ng umaga, tatawag siya. Isang tawag na magbabago sa kanyang buhay. Makalipas ang 3 buwan, nakaupo si Daniela sa isang maluwag na opisina sa ika-23 palapag ng isang tore na nakatanaw sa Avenida Paulista. Malalaking bintana ang nagbibigay liwanag sa silid at tanaw ang kamangha-manghang tanawin ng São Paulo. Nasa pinto ang kanyang pangalan, Direktor ng International Relations. Binago ng tawag kay David Collins ang lahat. Agad siyang nagsimula, 1 linggong pagsasanay at hindi na siya lumingon pabalik. Mula noon, tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Nakapag-organisa na siya ng 3 malalaking international event, nakapirma ng kasunduan sa ilang kumpanyang Europeo at nakabuo ng maliit na team na binubuo ng 5 bihasang profesional na siya mismo ang nagsanay. Dumarating ang kanyang sweldo tuwing ika-20 ng bawat buwan. 25,000 reais, sapat para baguhin ang buong realidad niya. Sa loob lamang ng 2 buwan, nabayaran niya ang lahat ng utang. Lumipat sila sa bagong bahay, 3 kwarto, nasa tahimik at ligtas na komunidad. May sariling espasyo si Elena sa ground floor, may kanya-kanyang silid sina Mateo at Chiara. Hindi na kailanman nawalan ng gamot ang kanyang ina. Sa katunayan, bumuti na ang kalusugan nito at kaya nang maglakad-lakad sa bahay ng walang tulong. Natanggap si Mateo sa kursong engineering at namamayagpag si Chiara sa eskwela. Tungkol naman kay Daniela, siya na ang tunay na sarili niya. Pero mas matatag, mas buo, mas mulat. Ang taong nakatakda siyang maging pero mas malakas. Biyernes ng gabi, bandang 6:00 nang lumabas siya ng opisina.
Pagod siya pero sa paraang puno ng saysay, ang uri ng pagod na galing sa trabaho na may kabuluhan. Sa pagbuo ng isang bagay na may malalim na layunin, nagpasya siyang itreat ang sarili sa isang hapunan sa bagong bukas na kainan sa Itaim. Walang karangyaan, simple lang, maaliwalas at tahimik. Tinitingnan pa lang niya ang menu nang may tinig na bumasag sa kanyang pag-iisip. Daniela? Napatingin siya pataas at nandoon siya. Si Ricardo Morales. Payat. Lumitaw ang mga bilog sa ilalim ng mata. Ang dating perpektong suit ay may bahagyang gusot at ang tindig ay hindi na kasing kumpiyansa. Parang tumanda siya ng 10 taon. Ginoong Morales, sagot niya magalang ngunit may distansya ang tono. Ako? Pwede ba akong umupo? Sandali lang? Mahina niyang tanong. Saglit na pinag-isipan ni Daniela kung tatanggihan ito, pero may kung anong totoo sa ekspresyon nito. Isang kahinaang hindi pa niya kailanman nakita. Ikinumpas niya ang kamay sa bakanting upuan. Umupo si Ricardo, hindi siya agad nagsalita. Nawala ang lahat sa akin sa wakas sa yamin niya. Yung deal sa mga Amerikano, simula pa lang yun. Kumalat ang balita, umatras ang ibang kliyente, umalis ang mga investor, gumuho ang kumpanya ko. Tinitigan niya ang sarili niyang mga kamay. Iniwan din ako ng asawa ko. Nag-file ng diborsyo. Sabi niya hindi raw niya kayang igalang ang lalaking tulad ko. Tahimik lang si Daniela. Nakikinig. Naparito ako para humingi ng tawad, patuloy niya. Hindi dahil kailangan ko, hindi para magpakitang tao, kundi dahil kailangan ko talagang sabihin, masama ang ginawa ko sa iyo sa marami. At ngayon pinagbabayaran ko na. Tumingala siya, bakas ang luha sa kanyang mga mata. Tama ka, ang problema hindi ikaw, ako palagi. Malalim na huminga si Daniela, may bahagi sa kanya na gustong makaramdam ng tagumpay, na makita siyang ganito, bagsak. Pero ang naramdaman niya lang ay habag. Salamat sa pag-amin, mahina niyang sabi. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Napakurap si Ricardo. Tinatanggap mo? Oo, dahil kung kakapit pa ako sa galit, ako rin ang mananatiling nakagapos. Nandiyan na ang kapalit ng ginawa mo, hindi ko na kailangang dagdagan pa. Saglit siyang tumigil, pero umaasa akong tunay kang magbabago, na matuto ka rito, na sa susunod igagalang mo ang kapwa mo. Tumango si Ricardo at pinahid ang mukha. Susubukan ko, anya, pangako gagawin ko. Tumayo siya. Salamat sa pakikinig. At congratulations, narinig kong mahusay ang takbo mo ngayon. Oo, sagot ni Daniela na may banayad ng ngiti. Totoo yan. Umalis si Ricardo at nanatili siyang nakaupo ron payapa. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadama. Kapayapaan. Kumain siyang mag-isa, ninanamnam ang bawat kagat. Lumulutang ang isip niya sa mga alaala, ang sakit, ang pagsubok, ang mga pagbagsak, at ang pag-akyat muli na pagtanto niyang kakaiba talaga ang daloy ng buhay. Binabasag ka nito ng sapat lang upang buuin kang muli ng mas matibay. Habang pauwi, nadaanan niya ang Bellini d'Oro. Saglit siyang huminto sa harapan nito. Nagniningning ang mga bintana sa mainit na liwanag. Sa loob, ang mga nakabihis na bisita ay umiinom ng alak at kumakain ng elegante. Pinanood niya ito ng ilang sandali, saka ngumiti. Ang lugar na yon, dati naging kulungan niya. Ngayon isa na lang itong alaala, pero iyon din ang lugar kung saan muling nabawi niya ang kanyang lakas. Ang lugar kung saan ipinakita niya sa sarili na walang sinuman, walang sitwasyon, walang tao ang maaaring agawin ang kanyang tunay na pagkatao. Dumating siya sa bahay bandang 9:00. Nanood ng telebisyon si Elena sa sofa, masigla at maaliwalas ang mukha. Si Mateo ay nasa kwarto, nakatutok sa mga libro. Si Chiara ay nasa kusina, masayang nagdodrawing. Nandito na siya, nandito na si Danny, sigaw ni Chiara, sabay talon at takbo palapit sa kanya. Lumuhod si Daniela at mahigpit na niyakap ang kapatid. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid, sa tahanang sama-sama nilang binuo. Narinig niya ang halakhak, naramdaman ang init ng hangin sa paligid, at alam niya sa puso niya, nagtagumpay siya.
Hindi dahil napahiya niya si Ricardo, hindi dahil nakakuha siya ng trabahong malaki ang sahod, kundi dahil pinanghawakan niya ang kanyang dignidad kahit pa sinusubukang agawin ito ng lahat sa kanya. Dahil bumangon siya matapos itulak pababa, dahil tumanggi siyang hayaan ng mundo na ang magtakda ng halaga niya. Siya si Daniela Herrera, isang doktor, isang tagasalin, isang guro, isang waitress, isang anak, isang kapatid, isang survivor, isang mandirigma, at wala nang sino man ang makakalimot sa kanya kung sino siya. Susubukan ng buhay na patahimikin ang iyong tinig. At marami ang matutuwa kapag ibinaba mo ang ulo mo, pero ang dignidad ay hindi regalo na ibinibigay ng iba. Ito ay karapatan mo mula pa sa simula. Kung naantig ka ng kwentong ito, pindutin ang like button. Ipakita sa mundo na may mga taong naniniwala pa rin sa dignidad ng bawat isa. Isulat sa komento, respeto ang pinakamababang pamantayan. O ibahagi ang sarili mong karanasan, ang sarili mong laban, ang sarili mong pag-angat. At kung ang mga kwentong puno ng katarungan at panloob na lakas ay tumatago sa iyong puso, mag-subscribe sa channel na ito. Dahil dito, naniniwala kami sa isang makapangyarihang katotohanan. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi kailanman kahinaan.